Bakit hindi kayo pareho? Pareho ko kayong kakainin. Nagbago ang anyo niya. Kung ganun, yan ang totoo niyang anyo. Lumayo ka sa kanya! Itong bagay sa'yo! Mamatay ka na! Grabe ang sangsang. Mahirap bang maligo kahit isang beses sa isang araw? Kung ako, hindi ko kaya. Ang baho. Anong klaseng amoy yun? Naamoy mo rin? Parang nabubulok na bangkay eh. Naliligo ba siya? Parang hindi, no? Sinabi mo pa, 1 linggo pa lang nagsisimula ang klase pero parang nilalangaw na agad siya sa sobrang sangsang, di ba? Ang OA naman nung nilalangaw. Malay mo baka may sakit si sir. Baka inborn yung amoy niya na kahit maligo siya, nandun pa rin. May ganun bang sakit? Ngayon ko lang nalaman yun ah. Pero grabe talaga yung amoy. Kahit maligo siya ng pabango, nandun pa rin eh. Sana man lang may magsabi sa kanya, no? Ikaw kaya magsabi? Ba't ako? Mamaya mapagalitan pa ako eh. Oh, di ba? Huwag mo na lang pansinin. Oh, bawal tumingin sa papel ng iba ha? Paulit-ulit ko na sinasabi, bawal mangopya, di ba class? At ikaw Karina, kanina ko pa kayo pinapanood na nag-uusap. Anong pinagchichismisan nyo dyan ha? Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. May tinanong lang po ako, sir. Pasensya na po. Kung may hindi kayo maintindihan, lumapit lang kayo sa akin, okay? Yes, sir. Ay, sa wakas, uwian na. Nakakaantok. Sinabi mo pa, pagdating ko sa bahay, hihilata agad ako sa kama. Pagdating ko naman sa bahay, kakain agad ako. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Nika, gusto mong gumala muna? Sige ba? Saan naman? Sa plaza, tapos dumiretso tayo sa palengke. May gusto kasi akong bilhin doon. Samahan mo naman ako. Ang layo kaya nun. Sino sa inyo hindi nakaintindi ng lesson? Pwede pa ako mag-extend ng oras. Ikaw Nika, hindi mo maintindihan ang lesson, di ba? Naiintindihan ko naman po, sir. Okay, mabuti naman. Nagkausap nga pala kami ng advisor nyo kanina bago ako pumunta rito. May iwan daw ang mga cleaners. Teka, cleaners ba ako ngayon? Uy, Nika, tumitingin na si sir sa chart kung saan nakalista yung mga pangalan ng cleaners. Alam ko, ako, sa Friday pa eh. Sana naman hindi ako cleaners, nakakatamad kaya. Parang uulan pa kasi sa labas oh. Karina, Louie, Lauren at Nika, may iwan kayong 4. Malinaw? Ay, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Mukha namang hindi marumi yung sahig eh. Pwede kayong tumakas na lang? Ano sa palagay mo, Nika? Mukha namang kaya na ni Louie at Lauren ng paglilinis ngayon. Wag na, Karina. Tumulong na lang tayo. Mamaya mapagalitan pa tayo eh. Sige, sabi mo eh. O sige, ipasa na ang mga papel sa harap bago kayo umuwi. Pagkatapos ay pwede nang lumabas sa mga hindi cleaners. Naiwan silang 4 kasama ang guro na nag-aayos ng mga papel na kinolekta. Kumuha ng walis si Nika habang si Karina ay kumuha ng dustpan. Nilinis nila ang isang row ng silid-aralan habang sina Louie at Lauren ay nasa kabilang bahagi ng classroom. Ilang sandali pa ay biglang bumuhos ang malakas na ulan na kanina pa nagbabadya. Sabi na nga ba, uulan eh. Ay, naku, umulan pa talaga. Ano ba yan? Wala pa naman akong payong. Ay, naku, Karina. Ako rin walang payong. Mukhang kaya naman yatang takbuhin eh. Ano sa tingin mo? Ay, gaga. Ano ba tayo? Waterproof? Hindi mababasa ng ulan? Ganon? Biro lang naman. Ay, mukhang hindi na matutuloy yung gala natin. Eh, hindi pa naman ako pumayag eh, di ba? Ay, hindi pa pala. Kung sa bagay, parang nakakatamad din. Uy, Karina, tingnan mo sa Sir Mendez at Lauren mo. Nagtatawanan sila. Di ba ang weird? Di kaya may something silang dalawa? Close pala silang dalawa, no?
Ngayon ko lang nakitang ganyan makitungo si Sir Ngayon ko lang din napansin. Di ba kilala si Loren sa pagiging malapit sa mga lalaki? Tapos halos lahat ng mga yon nagiging jowa niya. Parang chismis lang naman yun. Naniniwala ka talaga sa mga sabi-sabi, ha? Malay mo naman, totoo, di ba? Sira, wala naman siguro. Parang wala naman sa mukha ni Loren ang pumatong sa matanda at sa mismong teacher niya pa. Kung sa bagay. At isa pa, Nika, sino ba namang makakatagal sa amoy ni Sir? Sobrang sangsang. Kahit matino siya, kung ganyan naman ang amoy niya, ay naku, ewan ko lang kung magtatagal sa kanya, di ba? Sinabi mo pa. Pero hinaan mo yung boses mo, ha? Baka marinig ka ni Sir. Paano kaya natitiis ni Loren ng ganyan kalapit kay Sir? Baka naman hindi talaga si Sir ang may amoy. Uy, naliligo naman ako, ha? Bakit? Ako rin naman, ha? Nalipat ang tingin ni Nika kay Louie. Pinagpapawisan ito. Walang imik pero bakas ang lungkot sa mga mata habang nakatingin kay Loren. Maya-maya ay bigla siyang kinalabit ni Karina. Uy, Nika, uwi na tayo. Tapos na rin naman tayong maglinis, eh. Sige, paalam muna tayo kay Sir. Sir, uwi na po kami. Oh, tapos na ba kayo maglinis? Tapos na po, Sir. Nakapagpunas na rin po kami ng bintana. O siya, sige. Mag-iingat kayo sa daan, ha? Thank you po, Sir. Nika, mag-aayos lang ako saglit, ha? Parang ang dry na ng mukha ko, eh. Uuwi na lang, magpapaganda pa. At least, hindi uuwing pangit. Mali mo makasalubong natin si Crush, di ba? Pahiram nga ako ng pampaganda pagkatapos mo, ha? Sige, pagkatapos ko. Tahimik lang na naghintay sa upuan si Nika. Nang matapos si Karina na magayos, iniabot nito ang suklay at maliit na salamin kay Nika. Nagsusuklay na siya habang hawak ang salamin nang saktong natapat ang salamin sa likuran niya kung nasaan si Sir Mendez. At nakita niya ang refleksyon nito. Napakurap siya ng ilang beses. Kinabahan siya dahil nakita niya ang malaking hayop sa likuran niya. Hindi niya ito natingnan ng mabuti dahil sa pagkabigla. Ay, hala! Ano ba? Bakit mo binitawan yung salamin? Naku, nabasag na. Naku, Karina, sorry, ah. Okay ka lang ba, ha, Nika? May nakita kasi akong eh. Anong ano? Para kang sira. Okay ka lang ba? Para ka nakakita ng multo, eh. Karina, may nakita kasi akong eh. Ano siya? Hayop? Hindi ko ma-explain kung ano itsura niya. Ha? Anong hayop? Nasa classroom tayo, kaya paano magkakaroon ng hayop dito, Aber, ha? Ay, di bale na nga. Uy, ano problema? Ayos ka lang ba, Nika? Wala po, sir. Nabitawan lang po ni Nika yung salamin, eh. Nakakita po yata ng multo. Multo? Naniniwala ka ba sa multo? Sir, ayos lang po ako. Dumulas lang po yung salamin sa kamay ko, eh. Pasensya na po. Kung ano-ano kasing iniisip mo, yan tuloy. Nasira mo pa yung salamin ko. Ano ba yan? Bibili na naman ako ng bago. Karina, sorry na. Papalitan ko na lang. Dapat lang, no? Sir, aalis na po kami. O siya, mag-iingat kayo. Bye, sir. Ay, salamat. Huminto na rin ng ulan. Buti na lang, pero tinatamad na rin akong gumala. Nakita mo ba yun? Yung alin? Kay sir kanina. Para kasing wag mong sabihin, may crush ka kay sir. Tangi, hindi. Hindi mo ba nakita? Iba kasi yung refleksyon niya sa salamin. Pero baka guni-guni ko lang yun. Para kasing totoo, eh. Basta, hindi ko ma-explain. Ha? Ano sinasabi mo? May magic siguro yung mirror ko. Sayang lang kasi nabasag mo na. Karina, yung refleksyon niya sa salamin, parang kakaiba talaga. Itim, mabalahibo, parang hayop na malaki. Hindi ko lang nakita ng malinaw kasi nabitawan ko agad yung salamin mo, eh. Nika, baka namamalikmata ka lang. Paano naman magkakaroon ng hayop sa classroom? Weird! Hindi ka ba naniniwala? Totoo nga, may nakita talaga ako. Maniwala ka na lang kasi.
Tingin mo ba magre-react ako ng ganito kung talagang nasisiraan lang ako ng bait, ha? Yun lang ba kasi? Baka multo yung nakita mo. Yung kay sir nga, feeling ko naman hindi yun multo eh. Alam mo, Nika, pagod ka lang. Guni-guni mo lang yun eh. O baka minamaligno ka na. Tingin mo, ha? Yes, alam mo naman yung history ng school natin, di ba? Dati tong sementeryo. Baka bumukas na yung third eye mo. Sira, wala naman akong third eye eh. Pwede pala yun? Nakikita yung kaluluwa ng hayop? O baka naman demonyo yung nakita mo. Alam mo naman yung mga demonyo may iba't ibang mukha, di ba? Kaya nilang mag-anyong hayop o nila lang na hindi mo pa nakikita sa buhay mo. Ay nako, hindi bale na nga lang. Kinikilabutan ako pag naiisip ko eh. Nika, wag mo na lang isipin. Masisiraan ka niyan, sige ka. Oo na nga. O siya, dito na ako. Bye! Bye! Kinabukasan, papasok na si Nika sa klase nang mapansin ng ilang pulis sa gilid ng classroom. May nakita siyang police line tape at ilang mga guro at estudyante ang nakikitang nakatingin sa isang direksyon. Nakita niya si Karina na nakikitingin doon kaya lumapit siya sa kaibigan. Karina, anong meron? Anong tinitingnan nyo? Bakit may mga pulis? Yung estudyante sa ibang section eh. Sino? Oh my God! Totoo ba to? Ang lala naman ang ginawa sa kanya. Parang kinuha yung lamang loob. Nika, si Cheska yun, di ba? Si Cheska? Hala, oo nga, siya nga yun. Pero bakit? Sino namang gagawa niyan sa kanya? Hindi nga ako makapaniwala. Kasama lang natin siya kahapon maglinis ng classroom, di ba? Dito siya pinatay. Pero, sino kayang gagawa nun? Grabe talaga, kinikilabutan ako, Nika. Ngayon lang ako nakakita ng totoong patay. Ako rin, ngayon lang. Parang hindi ko siya kayang tingnan ng matagal. Ang brutal ng pagpatay sa kanya. Nagkaroon ng masusing investigasyon. In-interview ang mga guro at ilang estudyante mula sa seksyon na kinabibilangan ni Cheska. Tinanong nila kung kailan nakita ang estudyanteng namatay. Sino ang huling kasama nito at kung may alam ba sa posibleng taong gumawa noon. Tanghali na nang matapos ang investigasyon. Nasuspindi ang mga klase at pinauwi na ang mga estudyante. Pero tumambay muna sina Karina at Nika sa likod ng classroom kung saan may upuan na gawa sa kahoy na pwedeng upuan. Grabe, Nika. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin yung nakita ko. Ako rin nga, kinikilabutan pa rin ako. Parang tumataas yung balahibo ko. Pansin mo? Sino kayang gumawa nun, no? Mukha namang mabait si Cheska eh. Mukha siyang hindi makabasag pinggan. Wala namang ibang pwedeng gumawa nun kundi kapwa lang din estudyante o mismong teacher niya. Sana lang mahuli agad ano. Dito lang sa school nangyari yung krimen. Ibig sabihin, nandito lang din sa tabi-tabi ang taong gumawa nun. Masyadong brutal ang pagpatay sa kanya. Tao ba talagang gumawa nun? Parang kinuha yung laman loob niya eh. Aray, ano ba? Bakit mo naman ako biglang hinampas? Huwag ka na kasing magbanggit ng mga ganung salita dito. Mas kinikilabutan ako tuwing binabanggit mo yan eh. Bakit, Karina? Totoo naman kasi. Parang hindi yun magagawa ng normal na tao lang. Sino namang gagawa nun bukod sa tao lang? Di kaya isang aswang? Ay! Teka, ano yun? Biglang sumigaw si Karina sa takot nang may marinig silang tunog ng bumagsak na bagay. Sabay silang napalingon sa bandang gilid ng basurahan na nakatumba. Nakatayo sa tabi noon ang isang ginang. Puting-puti ang buhok, matalim ang tingin at may hawak na walis. Madalas niya itong nakikitang nagwawalis sa koridor. Ito ang janitress ng paaralan. Bakit nandito pa kayo? Umuwi na kayo! Nagkukwentuhan lang po kami. Pasensya na po. Hindi niyo ba nakita ang nangyari? May estudyanteng pinatay. Kinain siya. Nagbalik na ulit ang mapangahas na halimaw na yon. Kinain po? Ano pong ibig niyong sabihin, Manang?
Huwag niyo pong sabihing naniniwala kayo sa aswang. Kung meron man, baka sa mga baryo o liblib na lugar lang yon. Nag-uwian ang ibang estudyante, pero kayo nandito pa rin. Sarili niyo ang nagtutulak sa inyo sa kapahamakan. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Mataas pa naman po ang araw at malabong mapahama kami dahil nagkukwentuhan lang naman po kami rito. Akala niyo ba may pinipiling oras o panahon ng aswang? Nakakatakot si Manang, Nika. Halika na. Iwanan natin yan. Umuwi na tayo. Mamaya na. May itatanong pa ako eh. Manang, may alam po ba kayo sa nangyari? At saka ano pong aswang ang sinasabi niyo? Aswang po bang may gawa nun? Ang estudyanteng natagpuan wala ng buhay. Kaklase niyo yon, hindi ba? Opo, kaklase po namin siya. Kung gano'n, malapit lang siya sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Umuwi na kayo kung ayaw niyong matulad sa kaklase niyo. Mas mabuti kung mananatili na lang kayo sa mga bahay niyo. Ay, halika na, Nika. Umuwi na tayo. Natatakot na talaga ako eh. Sige na nga. Tara na. Umuwi na sila sa kanika nilang bahay. Halos 1 linggo ang suspensyon ng klase na kinabibilangan ni Cheska dahil sa investigasyon. Naging usap-usapan naman sa buong eskwelahan ang insidenteng yon. Naghigpit na rin ang eskwelahan pagdating sa mga patakaran para sa kaligtasan ng mga estudyante at mga guro. Oh, after ng klase, umuwi ka agad ha? Huwag nang gumala-gala kung saan-saan. Alam niyo naman siguro yung sinapit ng kaklase ninyo. Magdoble ingat sa daan ha? Ay, natapos din ang klase. Grabe, nakakaantok. Tara na, Nika. Uwi na tayo. Mauna ka na, Karina. Tatapusin ko lang to. Hindi ka pa rin tapos sa pinapakopya ni Sir, ha? Ang bagal mo naman magsulat. Sorry kung mabagal ako magsulat. Bukas mo na lang yan tapusin. May notes naman ako eh. Pahihiramin kita. Malapit na ako matapos dito. Nika, malapit nang dumili mo. Mauna ka na. Ako na lang din ang magsasara ng classroom. Pero wala kang kasama dito. Okay lang ako, Karina. Medyo maliwanag pa naman eh. Okay, bahala ka. Sabi mo yan eh. Bye! Umalis na si Karina. Si Nika na lang ang naiwan sa loob ng silid-aralan. Tahimik lang siyang kumukopya ng nakasulat sa blackboard nang biglang may ingay mula sa likuran niya. Agad siyang napalingon. Sino yan? May tao ba dyan? Ako lang ito, Nika. May nakalimutan lang ako kaya ako bumalik. Sir Mendez, kayo po pala. Oh, bakit hindi ka pa umuwi? May tinatapos lang po akong kopyahin. Ganun ba? Mag-isa ka lang? O nasa na yung madalas mong kasama? Si Karina po ba? Umuwi na po siya. Wala ka pa bang planong umuwi? Magdidilim na. Sige ka, ikaw rin. Baka mapahama ka sa daan. Uuwi na po ako. Sige po, sir. Mauna na ako. Ilang linggo na ang lumipas. Nagsasagawa ng general cleaning sa eskwelahan, kaya kalat-kalat ang mga estudyante sa loob at labas ng classroom. Napansin niya na may kausap ang guro nila, isang magulang na tila nagmamakaawa at paiyak na. Uy, late ka na. Akala ko hindi ka papasok. Bakit naman hindi ako papasok? General cleaning ngayon eh. Tignan mo, ang daming absent. Sino ba naman gusto magwali sa tanghaling tapat, diba? Okay lang naman sa akin maglinis. Baka sa'yo, hindi. Oo na nga lang. Nakakatamad naman kasi talaga. Kumuha ka na nga ng wali sa loob. Oo na, kukuha na. Nika, alam mo ba kung nasan si Liam? Liam? Sino naman yun? Kaklase ba natin yun? Ulianin ka ba? Kaklase natin yun, syempre. Hindi kasi ako magaling tumanda ng pangalan eh. Mama niya kasi yung kausap ng advisor natin. Kagabi pa raw hindi umuuwi. Hala, saan naman kaya nagpunta yun? Mamalay ko. Ay, si Sir! Good morning po, Sir Mendez! Sir, ang dami niyo pong dalang libro. Gusto niyo po ng tulong? Ayos lang ba? Medyo nangangalin na rin tong mga kamay ko eh. Ayos lang po, sir. Kami na pong bahala. Sige, kung ganun, salamat ha. Doon yun na lang dalhin sa faculty room yung mga libro. I-distribute ko yun mamaya sa inyo. Sige po, sir. Karina, heto. Hati tayo sa libro. Kunin mo to para may bit-bit ka naman. Marami din to kaya wag ka nang umangal dyan. Wala naman akong sinasabi, Nika eh. Masyado kong advance mag-isip. Akin na nga ang iba.
Lika, tayo na. Siya nga pala. Balita ko, hindi raw umuwi yung isa niyong kaklase Sino nga ulit yun? Si Liam po, sir. Pumunta nga po yung nanay niya eh. Kausap po ng advisor namin ngayon. Nakausap ko rin ng nanay niya kasi ako ang huling subject niyo kahapon. Saan naman kaya nagpunta ang batang yan? Sana mali ang nasa isip ko. Oh, Nika, bakit? Ano bang nasa isip mo? Naalala mo yung nangyari kay Cheska? Hindi na nakauwi, tapos natagpo ang patay. Baka sa susunod may pulis na naman pumunta rito. Naku, pinaalala mo pa. Nakakakilabot ang iniisip ko yun eh. Pakiramdam ko iisa lang yung mabangis na hayop na yun Siguradong wala na yun dito. Alam niyo naman siguro, ang mga hayop, hindi yan nananatili sa iisang lugar lang. Pero kung saan maraming pagkain, malamang hindi yun naalis, sir. Pagkain? Anong klaseng pagkain naman ang tinutukoy mo, ha? Siyempre, tao. Di ba nga wala nang laman loob si Cheska na matagpuan ng katawan niya? Grabe, wala talagang filter yung bibig mo, no? Pasensya na po. Sa lawak ng mundo, hindi malabong may kababalaghan talaga na nasa paligid lang natin. Nika, ano namang kinalaman ng lawak ng mundo sa kababalaghan? Sa lawak ng mundo, imposible na mga normal na hayop at tao lang ang nabubuhay. Sinasabi mo bang totoo ang aswang? Ganun na nga. Ay naku, napapraning ka lang. Oh, nandito na tayo. Sir, saan po namin to ilalapag? Pakilapag na lang sa ibabaw ng desk ko. Salamat Sige po, sir. Alis na po kami. Teka, ano po? Salamin ba to? Aba, sir, may human-sized mirror pala kayo. Bakit po nakatakip ng tela? Sir, pwede po bang makitingin sa salamin? Huwag niyong pakialaman yan. Bumalik na kayo sa mga klase niyo. Pasensya na po, sir. Naku, sorry po. Alis na po kami. Halika na, Nika. Damot naman ni sir, no? Makikitingin lang naman tayo sa salamin. Karina, hindi mo ba napansin? Ang ano? Ay gosh, namamalikmata na naman yata ako kasi may nakita ako sa salamin ano ba nakita mo? Iba yung reflection ni sir sa salamin. Parang hayop na malaki, mabalahibo, tapos pulang mga mata. Nika, ano ba sinasabi mo? Mukha bang hayop si sir? Hindi ko kasi nakita ng matagal dahil binalik niya agad yung tela sa salamin. Pero sigurado talaga ako, may nakita ako. Medyo amoy hayop nga siya Pero yung iisipin mong mukha siyang hayop, parang sumusobra ka naman yata, te. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Talagang hindi. Para ka kasing sira kung ano-anong iniisip mo. Totoo naman kasi. Ay, naku girl, Nika. Gusto mo bang isumbong kita kay sir, ha? Kala mo naman talaga kaya mong gawin. Tumunog ang bell. Oras na ng recess. Magkasama ulit silang pumunta ng kantin para bumili ng pagkain. Napansin nila na mag-isa lang si Louie sa upuan. At yung mesa nito na lang ang may bakanting mga upuan. Kaya agad silang lumapit doon bago pa okupahin ng iba. Hi, Louie. Pwede bang makiupo? Oo nga, mag-isa ka lang naman para may kasama kang kumain, di ba? Hindi na. Patapos na rin naman ako. Sige, alis na ako. Ay, ayaw niya ba sa atin? Ganyan talaga siya. Unang araw pa lang ng klase, nakipagkilala ko, pero hindi ako pinansin. Totoo? Oo, kaya pakiramdam ko may allergy siya sa mga babae. Umupo na nga tayo. Hindi ko rin siya nakikitang sumasama sa mga lalaki. Pero, minsan ko na siya nakitang kasama ni Sir Mendez. Si Sir? Bakit naman sila magkasama? Ewan, magkasabay sila naglalakad papasok ng school. Grabe, weird. Hindi ko naman sila nakikitang nag-uusap. Tahimik kasi at mahiyain lang si Louie. Kaya ganun. Kung sa bagay. Hayaan mo na nga lang, Nika. Kumain na lang tayo. Grabe, ang sarap ng chips. Patikim nga. Alam mo ba? Ano? Huwag mong sasabihin sa kahit sino, ha? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Iba talaga yung kutob ko kay Sir Mendez. Palagi namang iba yung kutob mo sa taong yun ano ba nakita mo sa kanya? Basta iba talaga. Alam mo ba kahapon, naiwan ako sa classroom. Tapos bigla siyang sumulpot sa likuran ko.
Kakaiba yung tingin niya. Yung tingin na parang gusto kang kainin. Nakakakilabot. Talaga? Di kaya type ka ni Sir, Nika? Kung ganun, nakakakilabot nga yun. Tapos yung amoy niya, parang mas lumakas yung amoy niya kahapon. Parang nabubulok na bangkay talaga. Naku, sinabi mo pa. Parang gusto ko nga siyang sigawan eh. Sir, naliligo ka ba, ha? Bakit kaya ganun yung amoy niya, no? May kakaiba talaga kay Sir. Hindi ko lang masabi eh. Alam mo, Nika, napapraning ka lang siguro. Hindi ako napapraning. Ano kaya kung sundan natin siya? Sundan? Saan? Ang alam ko, gabi na siya umuwi. After ng klase, sundan natin. Ay naku girl, weird nga siya, pero mas weird tayo kung gagawin natin yan. Kung wala tayong makitang kahinahinala, edi uuwi tayong payapa. Girl, nasa horror movie ba tayo? Kasi kung oo, ikaw na ikaw yung mga bobitang bida na alam na delikado pero sige pa rin. Karina, mag-iingat naman tayo. Hindi tayo magpapaabot ng gabi. Masyado ka nag-overthink eh. Bahala ka. Pero kapag tayo napahamak. So, payag ka na. Una. Natapos na ang huling klase sa hapon. Nagtatago si Nika at Karina sa likod ng mga puno. Mula sa malayo, tanaw nila si Sir Mendez na palabas ng faculty room. Maingat nila itong sinundan. Naglalakad si Sir Mendez papunta sa isang luma at abandonadong CR. Halos giba na ito. Gawa ito sa kahoy at may butas na ang pinto. Ano gagawin niya dun? Hindi naman pwedeng mag-CR siya dun dahil may CR naman sa faculty, di ba? Nika, bumalik na kaya tayo. Parang hindi na tama itong ginagawa natin eh. Mauna ka na. Susundan ko pa siya eh. Ay, bahala ka talaga kapag napahamak tayo ah. Ay, naku. May naapakan akong dahon. Upo, Karina. Magtago tayo. Ay, muntik na tayo dun ah. Akala ko talaga makikita na tayo ni Sir. At kapag nangyari yun, talagang patay tayo. Kaya nga dapat umuwi na tayo, di ba? Alam mo, kung gusto mo nang umuwi, pwede ka namang umuwi na eh. Ay, ito naman, hindi na mabiro. Buti naman. Halika, nasa loob na si Sir Mendez. May maliit na butas sa pinto. Sumilip tayo doon. Ano naman kayang gagawin niya doon, ano? Tingin mo. Nakatayo siya sa harap ng sink. Ano kayang gagawin niya? Teka, anong tunog yun, Nika? Parang nababali ng buto. Oh my God. Parang itong nakikita ko. Lumaki yung katawan niya. Namumula ang balat. Tila nasusunog. Si Sir Mendez nga. Nagbago ang anyo niya. Umaba ang kamay niya. Tumalim ang mga kuko niya. Umaba rin ang mga nguso at may pangil siya, Karina. Kulay-pula na yung mga mata niya. Si Sir Mendez, para na siyang isang hayop. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? Isa siyang hayop. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Tingnan mo, Nika. Pumasok siya sa pinakaduling cubicle. Hindi na natin siya makikita mula rito. Ano kayang gagawin niya sa loob? Ano yun? May sumigaw? Sino yun? Hindi ko alam. Parang may kinakatay siyang tao. Base sa sigaw na yun. Kung ganun, may tao sa cubicle. Pumunta siya dito para kumain. Si Sir Mendez, kaya niya ba talagang gawin yun? Parang ganun na nga, Karina. Tama talaga ang kutob ko. Pero masigit pa to sa inaasahan ko. Ayoko na dito, Nika. Uwi na ako. Teka lang. Anong ginagawa niyo rito? Teka. Kayo po yung matandang lumapit sa amin nung nakaraang linggo. May kailangan po ba kayo sa amin? Huwag niyo sabihin kaya mo rin mag-anyong hayop. Nagawa niyo nga pong tumalon mula sa taas, di ba? Shh! Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Baka marinig niya kayo. Sumunod kayo sa akin. Ha? Po? Bakit po? Delikado na para sa inyong gumala ng ganitong oras. Bilisan niyong maglakad. Kailangan makaalis tayo dito agad.
Tahimik silang sumunod sa ginang. Dahan-dahan ang bawat hakbang hanggang sa makalayo sila. Dinala sila nito sa isang abandonadong basement. Binuksan nito ang pinto. Tumunog ang matinis na bisagra. Nang makapasok at maisara ang pinto, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Ang dilim naman dito. Naku, lobat na yung cellphone ko. Ako rin hindi ko tuloy matawagan si Dad. Gusto ko sana magpasundo na lang. Karina, pasensya na talaga. Kung hindi dahil sa akin, hindi tayo mapupunta sa ganito. May kandila ako na itabi rito. Sandali lang at sisindihan ko. Sapat lang ang liwanag ng kandila. Hindi mapapansin may tao sa loob. Manang, salamat po. Dito muna kayo magpalipas ng gabi. Hindi kayo makakalabas hanggat hindi sumisikat ang araw. Po? Manang, sino po ba talaga kayo? May alam po ba kayo kung anong klaseng nilalang siya? Alam ko pong nakita nyo rin po nangyari. Kaya nga po, Manang, bakit po may ganong klase ng nilalang sa school na to? Tawagin nyo akong Aling Rosa. Kung talagang interesado kayong malaman, halik kayo. Isa lang ang upuan rito. Umupo kayo sa lapag. Malinis naman yan dahil araw-araw kong winawalis. Aling Rosa, handa na po kaming makinig. Magkwento na po kayo sa amin. Mahigit 10 taon na ako naninilbihan sa paaralang ito bilang janitress. Madalas gabi na ako nakakauwi. At taon-taon tuwing graduation season, may mga insidente. Bigla na lang nawawala ang ibang estudyante. Akala ng iba lumipat ng school, pero paulit-ulit iisang section ang tinatamaan. May mga magulang na pabalik-balik dito para hanapin ang mga anak nila. Pero wala na silang naging balita pa at isa ako sa mga magulang na yon. Ha? Ibig sabihin? Oo, ang anak kong babae. Kaedad nyo rin siya noon. Isang araw hindi na siya umuwi at nang makita siya, wala nang buhay. Ang mas masakit pa, wala na ang laman loob at ilang parte ng katawan nito. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang ang pumatay sa anak ko. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi siya tao. At isang gabi, nakita ko mismo ng sarili kong mga mata kung paanong kinakain ng halimaw ang laman loob ng isang bata. Ay, ano ba yan? Gusto ko lang naman mag-aral ng payapa eh. Bakit naman may mga ganito pa? Nakita rin po namin ang itsura niya. Nagbago siya ng anyo, lumaki, umitim ang balat, humaba ang mga kamay, ang mga kuko. Tapos parang hayop ang mukha. May nguso at pulang mga mata. Ano po ba talaga siya? Ayon sa kwento ng matatanda, ang mga nilalang na may anyong hayop at kayang magbalat kayo bilang tao, mga aswangang tulad nila, tinatawag silang sigbin. Kung ganon, si Sir Mendez, isang sigbin? Ganon na nga. Ang laman loob ng tao, lalo na ang puso at atay, ay may enerhiyang nagpapalakas sa sigbin. Pinipili nila ang mga inosente kasi mas malinis ang espiritu, mas matamis daw ang lasa. Gusto ko nang umuwi. Sorry, Karina. Hindi ko na dapat pinilit sundan si Sir. Sinabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Ngayon, paano tayo uuwi, ha? Magpalipas muna kayo ng gabi rito. Ligtas kayo dahil binalutan ko ng asin at langis ng nyog ang paligid. Alam kong mabisang pangontra ito sa sigbin. Ano yun? Parang may tao po yata sa labas. Di kaya nasundan niyo tayo rito, ha? Nandito na siya. Lumayo kayo sa pinto. Ano pong gagawin natin, Aling Rosa? Sisilipin ko lang siya sa bintana. Nasaktan siya nang tumapak sa bakuran. Huwag kayong mag-alala. May langis ng nyog ang pinto. Hindi siya makakapasok rito. Naglalakad-lakad siya. Parang wala siyang balak umalis. Umalis na siya. Siguradong hindi na yun babalik. Aling Rosa, may paraan po ba para mapatay siya? Kaya nga po, hindi ba siya pwedeng isumbong sa pulis? Bakit nyo naman kasi naisipang sundan ng halimaw na yon? Kahit na malaman nyo kung may paraan ba o wala, ay wala rin naman kayo magagawa. Wala ring saysay na isumbong sa pulis dahil hindi sila maniniwala.
Pero po, yung babaeng sumigaw kanina sa CR, malakas ang kutob kong isa yun sa mga kaklase namin. Hindi siya titigil sa pambibiktima kung walang pipigil sa kanya. Kung ganon, posibleng iniisa-isa niya kayo. Walang maghihinala na siya ang nasa likod ng lahat. Iniisip ng iba na baka may mabangis na hayop na nagpapagala-gala sa paaralang ito. Oh my God, baka tayo nang isunod niya. Ano po bang dapat naming gawin, Aling Rosa? Nasasaktan sila sa asin. Kaya nitong lusawin ang katawan nila at nasusunog sila kapag nasabuyan ng langis na may basbas. Pero hindi ako sigurado kung sapat na yon para mapuksa ang sigbi na yon. Kung ganon, napakalakas niya. Ito, kunin niyo to. Marami akong ganyan, kaya bibigyan ko kayo. Ano po ito? Saka, para saan to? Gamitin niyo yan para protektahan ang sarili niyo. Yan ang langis na may basbas. Kung hindi niyo na itatanong, bihasa ang pamilya ko sa paggawa ng mga pangontra sa mga ganong klase ng nilalang. Aling Rosa, salamat po. Maraming salamat po. Utang namin sa inyong buhay namin. Walang anuman. Basta palagi kayong mag-iingat. Nagpalipas sila ng gabi. Malakas ang tunog ng kuliklig sa paligid. Kapwa hindi makatulog ang dalawa hanggang sa sumikat na ang araw. Uuwi na po kami, Aling Rosa. Salamat po ulit, ha? Walang anuman. Umuwi na kayo. Mas mabuti kung hindi na muna kayo pumasok. Sige po, salamat po talaga. Aalis na po kami. Mataas na ang araw nang umuwi sila. Pagka-uwi niya sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng sermon ng kanyang mga magulang. Nalaman nilang tumawag sa kanilang mga guro ang kanilang mga magulang at muntik na rin silang ipahanap sa mga pulis. Sinabi naman ni Nika sa magulang niya na nag-overnight siya sa bahay ni Karina para gumawa ng project at hindi nakapagsabi dahil nalobat ang kanyang cellphone. Hindi na siya pumasok nung araw na yon. Bagamat may takot sa puso ni Nika, hindi niya maiwasang mag-alala sa mga estudyante sa kanilang eskwelahan. May alam na siya sa nangyayari at hindi niya kayang magbulag-bulagan. Pero wala siyang magawa. Hindi niya masabi sa kahit sino ang katotohanan dahil alam niyang walang maniniwala. Ilang buwan pa ang lumipas. Oh, Nika, akala ko hindi ka papasok ngayon. Nagbagong isip ko eh. Nabalitaan mo ba nangyari kay Loren? Di ba nag-transfer na siya? Tapos, unang araw daw niya sa bagong paaralan na aksidente yung sinasakyan niyang tricycle. Nabuhay ang driver kasi naitakbo raw sa ospital. Pero si Loren, hindi na. Natagpuan daw ang katawan sa kakahuyan, pero wala nang laman loob. Paano kaya nangyari yun? Kailangan mo pa bang itanong yan? Alam naman natin kung sinong gumagawa ng krimen dito, di ba? Nakakatakot dahil baka mamaya tayo na ang sunod na biktima. Karina, huwag mo nga sabihin yan. Maswerte tayo dahil nalaman natin agad ang sikreto niya. At least, magagawa nating protektahan ang sarili natin. So, anong plano mo? Anong tanong yan? Sabihin mo na. Alam ko may plano kang gawin eh. Hindi ko pa alam. Kung may plano ka, siguruhin mong ligtas yan ah. Teka, sino nga yung isang nawawala na narinig kong pinag-uusapan ng mga estudyante? Si Danica? Nakakaawa. Nakita ko kanina yung nanay niya. Nagtatanong-tanong sa mga teacher. Nanay niya ba yun? Kung ganun si Danica pala yung sumunod na biktima. Kawawa talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Gusto kong lumapit sa pulis pero siguradong hindi sila maniniwala. Malay mo naman, Nika. Maniwala sila, di ba? Iisipin lang nila na baliw tayo. Ako medyo lang. Pero ewan ko lang sa'yo. Hindi itong oras para makipagbiruan, Karina. Pwede ba? Biro lang naman yun. Huling subject na nila nung araw na yon. Agad na kumalat sa hangin ang nabubulok na amoy nang pumasok si Sir Mendez. Namutla na sa takot ang magkaibigan nang makita ang kanilang guro. Pinipigilan din ni Nika ang panginginig ng kanyang kamay at iniiwas na lang ang kanyang tingin sa lalaki. Dahil magkatabi sila ni Karina, pabulong silang nag-usap. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganun ang amoy niya. May kinalaman ba yun sa pagiging sigbin niya?
Di ba nga sabi ni Aling Rosa, ang mga aswang kahit na magbalat kayo bilang tao, hindi nito matatago ang amoy nila. Ay, oo nga pala. Sinabi niya yun. Hindi ka kasi nakikinig eh. Okay, class. Magti-check na ako ng attendance, ha? Tumahimik na ang lahat. Karina? Nandito po! Nika? Sir, nandito po! O makinig kayo. Kung hindi kayo papasok, magsabi kayo o magpadala ng excuse letter para namang hindi nyo nalalaman ang nangyayari sa eskwelahan natin. Ang dami ng aksidenteng nangyayari. Huwag kayong maglalakwatsa pagkatapos ng klase, ha? Dumiretso agad kayo sa pag-uwi ng bahay. Maliwanag ba? Kagaya ni Danica, hanggang ngayon hindi pa umuwi sa kanila. Baka po naglaya, sir. Baka may kumuha? Kung may nalalaman kayo, magsabi kayo. Tingnan mo, Karina. Nakatingin sa atin si sir. Ako, parang kasalanan pa natin na nawawala si Danica. Malamang, alam niya na may alam tayo. O baka naman iniisip niya na isunod na tayo. Grabe, wala pa naman kinikilabutan na agad ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Nag-iingat naman tayo eh. O sige, maglabas ng 1/2 sheet of paper. May quiz tayo. Nagsimula ang klase ng payapa. Nang matapos ito, sabay na lumabas sina Nika at Karina. Napansin nila na magkasama sina Louie at Sir Mendez. Naglalakad ang dalawa papunta sa likod ng classroom. Ano ba yan? May sunod na agad siyang biktima. Kawawa naman si Louie, ano? Pang-apat na biktima na siya. Wala ba siyang konsensya? Hindi naman tao ang pinag-uusapan natin eh, kundi isang halimaw. Uy, Nika, saan ka naman pupunta ha? Teka, kailangan natin siyang pigilan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Tingin mo ba talaga nasa posisyon ka para magpaka-hero ha? May dahilan kung bakit natin nalaman ng maaga. Hindi ko kayang magbulag-bulagan na lang habang isa-isa tayong nababawasan, Karina. Naiintindihan naman kita pero buhay rin naman natin ang nakasalalay rito ah. Louie! Ay, ano ba? Ang kulit mo, Nika! Nika? May kailangan ka ba? May notes ka ba sa science? Pakopya naman oh. Ako rin pakopya. May ginagawa ka ba ngayon? Baka kasi pwedeng dun muna tayo sa classroom para makapag-take kami ng notes mo. Okay lang ba? Wala akong notes eh. Sa iba na lang kayo magtanong. Uy, Louie, huwag ka madamot. Pahiram na kami. Sige na. Sinabi nang wala nga akong notes. Bakit ba ang kulit mo? Sir Mendez, mauna na po kami Isasama na po namin si Louie. May kokopyahin lang kaming notes. Isa ka pang makulit eh. Wala nga ako sinabing notes. Ganun ba? Ayos lang, Louie. Sumama ka na sa kanila. Pero, sige na, sumama ka na. Walang nagawa si Louie. Kahit labag sa loob, ay sumama ito sa kanila. Pumunta sila sa isang classroom na walang tao. Louie, makinig ka sa amin. Hindi ka pwedeng sumama kay Sir Mendez. May masama siyang binabalak sa'yo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala ko ba tungkol to sa notes? Bakit biglang nasali si Sir Mendez? Nika, sabihin mo na sa kanyang totoo. Pero wala naman tayong pruweba. Ano ba kasi yun? Kung wala kayong magandang sasabihin, aalis na ako. Teka, hindi ka pa pwedeng umalis. Ano ba kasi yun? Kung wala kayong magandang sasabihin, aalis na ako. Alam mo naman siguro yun nangyari sa ibang estudyante, di ba? Natagpo ang wala ng buhay at wala na ang laman loob. Tapos ngayon lang, may nawawala na namang isa. Louie, so Sir Mendez, hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Siya ang dahilan ng pagkamatay at pagkawala ng mga estudyante. At saan nyo naman nalaman yan? Nagsasabi kami ng totoo. Kami mismo, nakita namin kung paano siya nagpalit ng anyo. Di ba, Nika? Makikipag-close siya sa mga estudyante, tapos yayayain ito sa isang liblib na lugar at doon kakainin. Malakas ang kutob ko na ikaw naman ang isusunod niya. Kung ganun, alam nyo na pala ang tungkol doon. Ano? Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba sa mga ginagawa ni Sir Mendez? Hindi nyo ba alam? Isa rin akong Mendez. Ama ko siya. Ama mo siya? Akala ko pareho lang kayo ng apelyido. Ama mo talaga siya? Oo, at alam ko lahat ng pinaggagawa niya. Alam mo? At wala kang planong pigilan siya? Makinig kayo. Nasa lahi namin ang pagiging aswang. Ang pagiging sigbin. Kung ganon, pati ikaw? Huwag ka nga magpatawa dyan. Isa ka lang din namang normal tulad namin. Wala kang amoy na katulad niya. Isa yun sa mga patunay na nagbabalat kayo lang siya.
Hindi pa ako isang ganap na aswang. Kapag nasa tamang edad na ako, oorasyonan na ako para maging kagaya ni Papa. Pag nangyari yon, lalabas na rin ang totoo kong anyo. Kahit may lahi kang sigbin, alam kong may awa ka pa rin sa tao, di ba? Siyempre naman. Pero kapag nakasanayan mo na, parang magbubulag-bulagan ka na lang. Sa katunayan, tumutulong ako kay Papa na makahanap ng bibiktimahin. Una, nakikipag-close ako sa mga kaklase natin. Tapos, yayayain ko sa isang liblib na lugar. At ayun na, patutulugin ko siya at dadalhin kung saan madalas kumain ng hapunan si Papa. Para sa amin, ang pagkain ng tao ay isang kalakasan. Mas lumalakas kami, mas bumabagal ang pagtanda, mas sumahaba ang buhay namin. Hindi lang naman kami dito naghahanap ng biktima, sa ibang lugar din. Hindi ako makapaniwala. Paano nyo nagagawa yun? May kasabihan nga na mas mabuti nang walang alam. Pero dahil sa kagustuhan yung malaman ng totoo, sa tingin nyo ba palalampasin ko to? Sir Mendez? Total kayo na rin ang lumalapit eh. Hindi na ako mahihirapan pang makahanap ng susunod na bibiktimahin. Sir Mendez, bakit po kayo nandito? Anong gagawin natin, Nika? Tumakbo na tayo. Paano tayo tatakbo? Nakasara ang pinto at nakaharang sila sa daanan. Anong gagawin natin ngayon? Mukhang hindi na tayo makakatakas pa dito. Kung ganon, alam nyo na pala. Alam nyo hindi kayo mapapahamak kung pinili nyo na lang sanang manahimik na lang. Huwag kang lalapit. May hawak akong langis. Alam ko ang kahinaan mo. Mabisa to pangontra sa aswang. Meron din ako niyan. Kung hahayaan nyo kaming umalis, aalis kami ng payapa. Wala kaming pagsasabihan. Hinawakan ni Nika ang kamay ni Karina at marahang kinabig ang kaibigan para ilayo sa mga lalaki. Pagkatapos ay pinagtutulak niya ang mga upuang nakaharang bilang panangga. Ibinato nila ang mga upuan sa mag-ama, dahilan para umiwas sa mga ito at mapalayo sa pintuan. Mabilis na tumakbo ang magkaibigan sa may pintuan para tumakas, habang nakataas ang kamay ni Nika na may hawak na langis na binigay ni Aling Rosa para ipanakot sa mga aswang. Hindi pa naman ako ganap na sigbin, kaya hindi uubra sa akin yung langis nyo. Huwag kang lalapit. Karina, buksan mo ang pinto, bilis! Nika, hindi ko mabuksan eh. Pilitin mo. Hindi talaga kaya. Bakit ayaw bumukas nito? Ano, wala pa ba? Pilitin mong buksan! Nakalak ata sa labas. Hindi ba kayang sirain, ha? Hindi naman kasi ako kasing lakas mo eh. Hawakan mo tong langis. Ako magbubukas. Nagsasayang lang kayo ng lakas. Huwag na kayong magpumilit pang makatakas. Lulubog ng araw oh. Halos umuwi na ang lahat. Kayo na lang ang nandito sa eskwelahan. Kumuha si Louie ng upuan. Binuhat ito at umaktong ibabato sa dalawang babae. Agad na humarang si Nika kay Karina para protektahan ito. Saktong tumama ang upuan sa balikat niya. Agad siyang natumba at halos mawalan ng ulirat. Nika! Nika! Please! Hindi ka pwedeng mawalan ng malay dito. Tatakas pa tayo, di ba? Karina, iligtas mo ang sarili mo. Tumakbo ka na. Hayaan mo muna ako rito. Pero paano ako tatakbo? Nakalak ang pinto. Yung langis, gamitin mo yan. Protektahan mo ang sarili mo. Hindi kita iiwan dito. Magkasama tayong aalis dito. Karina! Sa likod mo! Kahit ano pang gawin ninyo, hindi na kayo makakatakas pa. Uunahin na kita, Karina, ha? Ayos lang ba? Karina! Hindi. I'm sorry. Kasalanan ko to eh. Hindi ka pwedeng mamatay. Ililigtas kita. Teka, nasa na ba yung langis? Ayun, nakita ko na. Aray! Yung pa ako! Pero kailangan ko makalapit. Karina! Ililigtas kita! Hoy! Ang pangit mong sigbin ka! Itong sayo! Papa! Teka, umuusok na yung katawan mo. Para ka nasusunog pero bakit parang kayang-kaya mo pa rin gumalaw? Hindi ba yun sapat para mapatay ka? Gaano karaming langis ba ang kailangan kong ibuhos sa'yo? Malakas ngang pangontra ang langis sa mga sigbin, pero hindi ito sapat para mapatay mo siya. Ngayon, mas binigyan mo siya ng dahilan para lapain ka niya. Hindi pwede. Huwag kang lalapit. Lumayo ka! Huwag ka sabing lalapit eh! Kailangan kong makalayo. Kailangan kong makaalis.
Sir Mendez, maawa po kayo, pakiusap. Marami pa po akong pangarap. Pakiusap po, sir. Louie, hindi ka paghanap na sigbin, di ba? Nasa puso mo pang pagiging tao, please. Please tulungan mo ko. Mali itong ginagawa nyo. Nagpapatawa ka ba? Hindi na mabilang ang mga estudyante kinukuha ko para ialay kay Papa. Kung tingin mo tao pa rin ako, pasensya na dahil matagal nang hindi. Dito na ba ako mamamatay? Aray! Bitawan mo ako! Hindi ako makahinga, aray! Bitawan mo ako! Tulong! Tulong! Sino yan? Ay, dumating. Aling Rosa? Pakawalan niyo, mga bata. May dala kong langis at asin. Papatayin ko kayo! Aling Rosa, umiwas po kayo. Sasalakayin ka ni Sir Mendez. Demonyo ka. Papatayin kita. Pinatay mo ang anak ko. Ipaghihiganti ko si Mia. Akala mo ba langis lang ang meron ako? May dala akong kutsilyo at papatayin kita. Papa, mag-iingat po kayo. May dala siyang punyal. Aling Rosa! Nakalmot siya sa mukha. Pero nasaksak niya naman si Sir Mendez. Pagkakataon ko na to. Yung langis. Nasan ba yun? Ayun, nakita ko. Teka, bakit naman ang hirap buksan ito? Paano ba to? Yan, nabuksan ko na rin. Sir Mendez! Bitawan mo si Aling Rosa! Bumalik siya sa pagiging tao dahil sa langis na sinaboy ko. Papalampasin kong araw na to, pero babalik ako at magbabayarin ko kayo! Isinusumpa ko yan! Hirap man sa paglalakad, pilit na lumabas ang sigbin ng silid. Sumunod si Louie. Naiwan si Karina na wala pa ring malay, si Aling Rosa na duguan ng muka, at si Nika na gulat pa rin sa lahat ng mga nangyari. Maya-maya ay lumapit siya kay Aling Rosa. Aling Rosa, kung hindi po dahil sa amin, huwag ka nang humingi ng paumanhin. Ang mahalaga, nasugatan siya at ligtas kayo ng kaibigan mo. Dalhin po natin si Karina sa ospital. Saka kailangan niyo pong magamot, Aling Rosa. Hindi na. Ayos lang ako. Kaya ko tong gamutin sa bahay. Gisingin mo na lang ang kaibigan mo. Nawalan lang siya ng malay. Pagkatapos, ihatid mo sa kanila. Isasakay ko kayo sa tricycle para ligtas kayo makauwi. Pagka-uwi ng bahay ay sermon agad ang sumalubong kay Nika dahil ginabi siya ng uwi. Kung ano-anong tinanong sa kanya ng mga magulang dahil sa pag-aalala ng mga ito. Sinabi na lang niya na hinatid niya sa bahay si Karina dahil biglang hinimatay. Lumipas ang 1 linggo. Alam mo, Nika, sa totoo lang hindi ako okay eh. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin yung araw na nakaharap natin yung mga mag-amang sigbin. Maski sa panaginip ko at kahit saan ako tumingin, nakikita ko silang galit sa akin. Nahihirapan na ako makatulog. Napaparaning na ako minsan. Para na ako mababaliw. Hindi na alam ni Daddy kung anong gagawin sa akin eh. Karina, sorry ah. Kung alam ko lang. Buti ka pa. Mukhang hindi ka masyadong apektado. Anong hindi? Apektado kaya ako. Tulad mo, nahihirapan na rin ako makatulog. Araw-araw iniisip ko yun. Araw-araw iniisip ko na siguro kung hindi dumating si Aling Rosa, baka talagang matuluyan na tayo. Paano kung walang dumating para iligtas tayo? Paano kung hindi dumating si Aling Rosa? Sana kaya tayo ngayon? Paano kung balikan nga tayo ng Sir Mendez? Ayoko mag-isip ng mga ganon pero hindi ko talaga mapigilan. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Karina. Pero hindi ako tulad mo, Nika eh. Matapang ka, malakas ang loob, at hindi nagpapadala sa takot. Sorry talaga ha. Kasalanan ko to eh. Nika, nag-request na ako kay Daddy na magpalipat na ako ng school. Ano? Dahil ba sa akin yan? Pasensya na. Sobrang lala na nangyari nung gabing yun eh. Hindi ko makakalimutan yun. At kapag nakikita kita, parang bumabalik lahat. Takot na ako, Nika. Hindi na ako makapag-aral ng mabuti dahil sa takot. Halos ayaw ko nang pumunta sa school.
Pumasok lang ako kasi gusto kitang kausapin. Ganun ba? Naiintindihan ko, Karina. Mas okay na siguro yun. Malayo ka sa gulo. Ikaw, anong plano mo? Ano na bang balita kay Sir Mendez? Nasugatan siya nung gabing yun at tumakas. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Hindi na kasi siya nagpapakita dito sa school. Ang usap-usapan, lilipat na rin ng ibang eskwelahan. Pero nag-aalala ako sa mga susunod niyang gagawin. Dapat siguro lumipat ka na rin ng school. Buo na ang desisyon ko. Hindi dapat nagpapagala-gala sa paaralan ng isang tulad niya. Dapat siyang mamatay. Kung hindi, mas maraming inosente ang mabibiktima pa. Sira ka ba? Muntik na nga tayong mamatay, di ba? Huwag ka nga magpaka-hero, Nika. Pasensya na. Hindi ko kayang baliwalain ang nangyari. Mag-iingat naman ako eh. Kahit na mag-ingat ka, kung mas malakas siya, mapapahama ka pa rin. Karina, pasensya na. Buo na ang loob ko. Bahala ka. Basta hindi ako pupunta sa lamay mo pag namatay ka, ha? Matapos ang usapan nilang yon, nagpasya siyang hanapin ang tirahan ni Aling Rosa. Nagtanong-tanong siya sa mga guro para malaman kung saan nakatira ang janitress ng eskwelahan. Mabilis naman niya itong nahanap. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kaagad niyang pinuntahan ang tirahan ng babae. Nasa tapat siya ng isang maliit na kubo at kumatok. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Aling Rosa! Ako po ito, si Nika! Oh, Nika, ikaw pala. Paano mo nahanap ang bahay ko? Nagtanong-tanong po ako kung saan kayo nakatira. Kamusta na po kayo? Maayos na ako. Ano nga palang ginagawa mo rito? Mas mabuting nanatili ka na lang sa bahay mo. Aling Rosa, si Sir Mendez po. Oo, alam kong buhay pa siya. Patuloy pa rin sa paggawa ng masama. Pero wala ka nang magagawa. Isa ka lang bata, kaya umuwi ka na. Pero Aling Rosa, nagbanta po siya na maghihiganti. Simula ng gabing yun, hindi na mawala sa isip ko yung sinabi niya. Natatakot po ako eh. Baka madamay ang pamilya ko. Sige, pumasok ka. Salamat po. Dami niyo palang mga nakadisplay na larawan dito. Teka, sino po yung kasama niyong babae sa larawan, Aling Rosa? Siya si Mia, nag-iisa kong anak. Pinatay siya ng sigbin na yon. Ay, naku, pasensya na po. Wala kang dapat ipaghingi ng tawad. Halika sa sala, doon tayo mag-usap. Mag-isa lang po kayo rito? Hindi po ba kayo natatakot? Wala po ba kayong asawa? 2 taon na rin mula nang pumanaw ang asawa ko. Nag-iisang anak ko lang si Mia. Matagal na akong walang balita sa mga kamag-anak ko. Kaya mag-isa na lang ako ngayon. Paano kung balikan kayo ni Sir Mendez? Isa yan sa mga dahilan kaya nag-iisip din ako kung papaano siya matatalo. Malakas ang sigbin. Tama nga ang hula ko na hindi sapat ang langis para puksain siya. Isa lang ang naiisip kong paraan. Ano po yun? Sunugin ang sigbin hanggang sa maging abo ito. Sunugin? Pero paano po? Malinaw niyang sinabi na maghihiganti siya. Malakas ang pang-amoy niya, kaya siguradong masusundan niya kung nasan ka o kung nasan ako. Siya mismo ang hahanap sa atin. Kung ganon, ano pong dapat nating gawin? Siguradong susugod yon kapag malalim na ang gabi. Kapag tulog na ang lahat, hihintayin natin siya rito dahil tiyak na darating siya. Simple lang ang gagawin. Buhusan ng langis at sindihan ng apoy. Tutulong po ako. Pwede po bang magpalipas ako ng gabi rito? Kung yan ang gusto mo, Nika. Pero magpaalam ka muna sa magulang mo. Baka hanapin ka nila. Opo. Tumawag si Nika sa mga magulang niya at nagpaalam na mag-overnight siya sa bahay ng kaibigan. Pumayag naman ang mga ito sa pag-aakalang si Karina ang tinutukoy niya. Nakapagpaalam na po ako, Aling Rosa. Mabuti naman. Magdidilim na rin. Maghihintay na lang tayo. Ito, isuot mo to, iha. Quintas, bakit niyo po binibigay sa akin?
Gawa yan sa lumang rosaryo mula sa kaibigan kong pare. Itim ang sinulid na may ritual mula sa albularyo. Ang palawit ay isang luma at kupas na krus na pinataka ng langis na inorasyonan. Mukha lang itong simpleng kwintas, pero isa itong anting-anting. Sigurado po kayo? Ibibigay niyo po talaga to sa akin? Hindi po ba masyado tong mahalaga? May basbas yan mula sa pari. Pinaniniwala ang malakas na pangontra sa aswang. Kapag suot mo yan, hindi ka basta mararamdaman at maaamoy ng sigbin at hindi rin ito makakalapit sa iyo. Kasama mo ang Diyos, poprotektahan ka niya. Pero paano po kayo? Sa inyo po ito binigay. Kayo po dapat ang magsuot nito. Huwag mo kong alalahanin, iha. Matanda na ako. Ikaw bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Sige po, tatanggapin ko ito. Pero sa oras na natapos na ang problema, ibabalik ko rin po ito sa inyo. Ikaw ang bahala. Salamat po. Iingatan ko po ito. Isinuot ni Nika ang kwintas. Naghintay sila ng oras. Habang lumalalim ang gabi, magkasama silang nagdasal. Tagapagtanggol sa laban ng mabuti at masama, iligtas mo po kami. Panginoon naming Diyos, ikaw ang liwanag sa dilim, ang lakas sa panahon ng takot. Hindi po ako lalapit kung hindi ko alam na nandyan ka. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo kami ng proteksyon. Kayo po ang bahala sa amin, sa bahay ni ito at sa batang kasama ko. Kung totoo mang lalapit ang kasamaan ngayong gabi, huwag niyo po sanang hayaan na magwagi ang kadiliman. Kung ito na po ang gabi ng laban, bigyan niyo po kami ng tapang at lakas. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, walang nilalang na mula sa dilim ang makakapaghari rito. Dito, Diyos lang ang may kapangyarihan. Mapuksa nawa ang kadiliman at maghari ang kabutihan. Naku, namatay ang kandila. Nandito na siya. Dalhin mo ang lahat ng ito, mga mabisang pangontra sa aswang, at magtago ka sa kwarto. Sige po. Kapag nabigo akong sunugin siya, gamitin mo yan. Patayin mo siya. Aling Rosa, mag-iingat po kayo. Ikaw din, iha. Protektahan mo ang sarili mo. Ipagdarasal ko po kayo. Umalis si Nika at nagtago sa kwarto. Nakasilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Naririnig niya sa labas ang malakas, malalim at mabigat na paghinga ng sigbin. Panginoon, gabayan niyo po si Aling Rosa. Pakiusap po. Diyos ko, iligtas niyo po kami sa kapahamakan. Sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo, alam ko pong kasama namin kayo. Dumating ka rin! Hindi ka magtatagumpay sa masama mong binabalak! Akmang bubuhusan ni Aling Rosa ng langis ang sigbin, pero bigla itong tumalon ng mabilis at dinaganan ang ginang. Nabitawan nito ang bote ng langis. Paulit-ulit itong kinalmot sa muka, dibdib, braso at paa. Pigil ang hikbi ni Nika habang pinagmamasdan ng hayop na kinagat ang paa ni Aling Rosa. Walang yaka! Demonyo ka! Kailangan ko siyang tulungan. Hindi pwedeng manood lang ako dito. Aling Rosa! Ano ginagawa mo? Bakit ka lumabas? Bumalik ka sa loob! Hindi po ako nandito para lang magtago. Bakit ba hindi ka nakikinig? Pasensya na po, pero hindi ko po kaya na magtago lang. Oy, aswang! Dapat sa'yo inaasinan! Ano nangyari? Bakit po siya mukhang nasilaw at napaatras? Dahil dun sa iyong kwintas. Hindi ko hahayaan na saktan mo siya. Hindi kita bibitawan. Kahit nasipain mo ko ng paulit-ulit, hindi ko bibitawan ang paa mo. Nika, ngayon na! Ito na ang pagkakataon mo. Buhusan mo siya ng langis at sunugin mo siya! Pero paano po kayo? Huwag mo akong isipin. Matanda na ako. Ang mahalaga, mabuhay ka at mamatay ang aswang na ito. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo kabutihan sa akin, Aling Rosa. Gawin mo na! Akala niyo ba mapapatay niyo ko ng ganun lang? Mauuna kayo!
Maraming buhay kang kinuha. Mga inosente lang sila at may mga pangarap. Kinain mo sila kaya ngayon nararapat lang na mamatay ka. Tumatapang ka na, Nika! Bakit hindi ka nasunog? Anong tingin mo sa akin? Mahina? Nakalimutan ko. Hindi agad nasisindihan ang langis ng nyog. Ayun, sa gilid. Kunin mo yung galon. Gas yan! Opo! Ito, sigurado na talaga mamamatay ka rito! Nika, wag mo kong sunugin. Nasa dugo ko pa rin ang pagiging tao. Wala kaming ibang paraan para mabuhay kundi kumain ng tao. Hindi totoo yan! Kahit bumalik ka pa sa pagiging tao, isa ka pa ring halimaw! Ako pa rin ang guro mo. Makukulong ka sa gagawin mong pagsunog sa akin. Matakot ka sa gagawin mo, Nika! Hindi mali ang pumatay ng isang halimaw, Sir Mendez. Ang mali, ang pumatay ng mga inosente. Hindi ka maparusahan ng batas dahil mahusay kang maglaro. Ginagawa mong aksidente lang ang mga nangyayari sa biktima mo. Pero malas mo dahil may saksi sa mga nangyayari. At ako yon! Ako ang maniningil at magbibigay ng hustisya para sa mga biktima mo. Nika, gawin mo na! Sunugin mo na siya! Opo, Aling Rosa, pero handa na ako mamatay. Huwag mo akong kaawaan. Kapag pinairal mo ang puso mo, matatalo tayo. At tayo pa ang babalikan niya. Lalapain niya tayo, Nika. Buhusan mo na kami ng gas! Hindi ako papayag! Kahit kailan, hindi magwawagi ang kasamaan. Gawin mo na, Nika! Ito na po! Sisindihan ko na! Hindi na rin naman ako magtatagal. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo sa paa ko. Walang pagsisisi sa puso ko kung mamamatay man ako ngayon. Basta kasama ko ang aswang na ito. Hindi siya makakawala sa pagkakayakap ko sa binti niya dahil inurasyonan ko na ang sitwasyon naming ito. Hindi siya makakagalaw ng ilang segundo. Kaya Nika, bilisan mo na! Aling Rosa, tatanawin ko po itong malaking utang na loob! Binato niya ang lighter sa sigbin matapos ibuhos ang gas. Agad na lumiyab sa apoy ang katawan nito, kasama si Aling Rosa. Agad siyang tumakbo palabas ng kubo habang umiiyak. Aling Rosa, patawad po. Mabilis na nasunog ang bahay. Sa takot, tumakbo si Nika ng tumakbo habang patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Nang makauwi siya sa bahay ay maliwanag na. Mabuti na lang ay hindi siya tinanong ng kanyang mga magulang dahil alam naman ng mga ito kung saan siya galing. Malaki ang naging epekto sa kanya ng mga nangyari. Halos ilang linggo siyang tahimik at tulala habang iniisip pa rin ang nangyari. Dumating ang araw na nagkaroon na siya ng lakas para buksan ang kanyang cellphone. Puno ito ng mga mensahe mula sa mga kaklase at kaibigan. Dahil sa palibot mensahe na ginagawa nila, hindi naging madali para kay Nika ang makabalik sa normal na buhay. Walang nakakaalam kung ano nangyari kay Sir Mendez at bakit bigla na lang itong hindi pumasok sa eskwelahan. Pati tungkol kay Louie na anak nito ay wala pa ring balita dahil bigla na lang nawala sa kanilang lugar. Hanggang sa lumipas ang mga taon at nanatiling misteryo ang lahat ng iyon. Nakapagtapos si Nika ng kolehiyo. Pumasok siya sa kumbento at piniling maging madre dahil sa tingin niya ay doon lang niya mababayaran ang kanyang kasalanan dahil sa pagkamatay ni Aling Rosa. Nung una ay tutol ang mga magulang niya dahil sayang daw ang pagpapaaral sa kanya kung magmamadre lang. Pero buo ang loob niya at ipinaglaban niya yon. Kalaunan ay wala ring nagawa ang kanyang mga magulang. Mas lumalim ang kanyang pananampalataya at nagpasya siyang ilaan ng kanyang buhay sa Diyos. Isang araw, bumisita ang kaibigan niyang si Karina na ilang taon na rin niyang hindi nakikita. Nika, kamusta ka na? Hindi ko inakalang nagmadre ka pala. Ang sabi mo dati, maglo-lawyer ka, 'di ba? Kaya nga eh. Pero matapos ang mga nangyari noon, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Gusto kong ilaan ang mga araw ko sa paglilingkod sa Diyos. So, ibig sabihin ba nun, dyan ka na lang sa kumbento? Di ba ganun ang mga madre, hindi pwedeng lumabas? Di ka na rin makakapag-asawa. Ayos lang ba talaga sa'yo yun? Hindi naman lahat ng madre nakakulong lang sa kumbento, Karina. Hindi ako cloistered. Apostolic na ng tawag sa amin.
Nakakalabas kami. May mga outreach mission, minsan nagtuturo din. At saka, oo, hindi na ako mag-aasawa. Pinili ko to, hindi dahil napilitan ako, kundi dahil dito ako payapa. May iba't ibang uri pala ng madre. Mas okay yun, nakakalabas ka. Buti naman wala kang pagsisisi sa mga desisyon mo. Siyempre naman, Karina. Kontento na ako sa kung ano ko ngayon at araw-araw ko yung ipinagpapasalamat. At sa katunayan, nag-aaral ako ng iba't ibang pangontra sa aswang. Akala ko ba tapos na yun? Hindi matatapos yun. Hanggat may liwanag, may kadiliman. At hindi dapat masapawan ng dilim ang liwanag. Hanggang ngayon ba, tingin mo may mga katulad pa rin yan na nasa paligid lang? Oo naman, ang mga nilalang ng dilim ay nakalat lang, Karina. Katulad natin, umiiral din sila sa mundo. Naniniwala akong marami pang kagaya nila. At least kung makaengkwentro ka ulit ng aswang, alam mo nang gagawin mo. Hindi lang ito para protektahan ng sarili ko, kundi para protektahan ng mga taong mabibiktima. Ipagdadasal ko ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Alam mo, Nika, hindi ka pa rin nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, kalagayan pa rin ang ibang iniisip mo. Masarap kasi sa pakiramdaman tumulong. Ikaw, Karina, kamusta ka naman? Wala na akong balita sa'yo mula nang lumipat ka ng school eh. Kasal ka na ba? Baka naman may anak ka na. Wala pa akong asawa at wala pa ring anak at kung hindi mo natatanong, teacher na ako ngayon. Nagtuturo ako sa elementary school. Kagagraduate ko lang last year. Talaga? Bakit ka naman nagugulat? Alam mo namang pangarap ko yun nun pa, di ba? Akala ko kasi iiwasan mo na yung mga bagay na makapagpapaalala ng nangyari noon. Matagal na yun. Pwede tayong matakot pero hindi dapat manatili ron, di ba? Tama ka. Ipagdadasal din kita. Salamat, sister. O siya, aalis na ako. Sige, Karina. Mag-iingat ka, ha? Umalis na si Karina. Tumayo na rin si Nika at sakalang niya napansin ang pitakang nasa lupa. Dinampot niya ito. Teka, wallet ba to? Kay Karina siguro. Tingnan ko nga yung loob. Sa kanya nga. May litrato siya. At, teka, sino tong kasama niya sa litrato? Kasintahan niya ba to? Bakit parang pamilya ng mukha? Parang kilala ko pero hindi ako sigurado. Hindi maganda ang kutob ko rito. Pero ayoko namang magduda na hindi ako sigurado. Siguro naman may update siya sa social media. Tingnan ko nga. Ano? Si Karina at Louie? Louie Mendez? Yung anak ng Sigbi na yun. Kasintahan niya. Buhay pa pala ang lalaking yun. At kasintahan pa ng kaibigan ko. Pero papaano? Alam niya ang nangyari at kahit ilang taon na nakakalipas, imposibleng makalimutan niya lang yun ng basta-basta. Paano niya nagawang tanggapin ang lalaking yun sa buhay niya? Hindi ako papayag. Delikado siya. Agad na hinanap ni Nika ang tirahan ni Karina nang payagan siyang makalabas. Pumunta siya roon kahit walang abiso na darating siya. Tao po! Tao po! Karina! Nandyan ka ba? Sandali lang! Sino yan? Oh, Nika! Sister, ano ginagawa mo rito? Naiwan mo tong pitaka mo sa kumbento nang minsang dalawin mo ko. Salamat ah. Akala ko kasi kung sana yan naiwan. Sana tinawagan mo na lang ako. Hindi mo naman kailangan pumunta rito eh. Personal akong pumunta dahil gusto kitang kausapin. Aha? Tungkol saan? Hindi ko sinasadyang makita yung litrato sa pitaka mo. Si Louie yung kasama mo sa litrato, di ba? Bakit mo naman naisip yan? Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko makakalimutan ang mukha at pangalan ng mga taong yon. Si Louie, yung anak ng teacher natin sa science dati. Kasintahan mo ba siya? Ano ba sinasabi mo? Magkapangalan lang sila. Imposible namang patulan ko yung lalaking yun, no? Hindi ko nga alam kung buhay pa siya eh. Sana nga mali ako, Karina. Gusto mo ba pumasok muna? Tuloy ka. Oh, umupo ka muna. Ikukuha kita ng maiinom. Sige, salamat. Sandali lang ha. Maupo ka muna dyan. Pupunta lang ako sa kusina para kumuha ng maiinom. Sige lang.
litratong nakadisplay sa dingding. Teka, si Karina at kasama niya si Louie sa larawan na yun. Para silang masaya at perpektong magkasintahan. Nandiyan na si Karina. May dala siyang juice. Ito, uminom ka muna. Salamat. Pasensya ka na, wala akong may pamimerienda sa'yo. Hindi pa kasi ako nakakapag-grocery eh. Ayos lang yan. Hindi naman ito ang pinunta ko eh. Karina, gusto kong maging totoo ka sa akin. Si Louie talaga yung kasintahan mo, di ba? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin tapos dyan? Louie nga ang pangalan niya, pero hindi siya yung Louie na kilala mo. Karina, magsabi ka ng totoo. Siya talaga yun, si Louie. Alam mo bang isa siyang sigbin? Ay, fine! Oo na, siya nga yun. Pero nagbago na siya. Hindi na siya tulad nun. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Karina? Hindi siya normal. Hindi siya tao. Isa siyang sigbin. Hindi ka naman nakakasiguro kung sigbin talaga siya eh. Ni minsan, hindi ko pa siya nakitang magbago ng anyo. Baka naman ayaw niya nang ipakita sa'yo. Nililinlang ka lang niya. Magaling siyang magpanggap. Pero kahit sigbin siya, alam kong hindi niya ako sasaktan. Aaminin ko, nung magkita kami, natakot talaga ako. Pero palagi niya akong niningitian. Ang bait-bait niya sa akin. Lagi niya ako nililibre at palagi siya nandyan para i-comfort ako tuwing may problema ako. Malayo siya sa dating Louie na iniisip mo, Nika. Ipinakita ni Louie sa akin kung gaano siya kabuti. Hindi talaga siya masama kagaya ng inaakala natin noon. Nagbago na siya mula nung mawala ang tatay niya. Naisip niyang hindi magandang sundan ng yapak ng tatay niya. Karina, ang pagkain ng tao ang kalakasan niya. Humahaba ang buhay niya sa pamamagitan nun. Hindi magtatagal, baka gawin ka na rin niyang pagkain. Hindi niya magagawa yun, Nika. Nagmamahalan kami. Hindi niya ako kayang saktan. May tiwala ako sa kanya. Masama siyang nilalang, Karina. Kasama siya sa pagpatay sa mga biktima nun. Nakalimutan mo na ba yun? So, anong gusto mong gawin ko? Patayin ko siya, ha? Hindi sa ganun. Lumayo ka sa kanya, makipaghiwalay ka. Hindi tama na makipagrelasyon ka sa isang aswang. Nagbago na siya, Nika. Hindi niya gagawin yon. Huwag kang magbulag-bulagan, Karina. Walang halang sa pagpatay ang mga aswang. Para sa kanila, pagkain lang ang mga tao. Magiging pagkain ka lang niya kapag pinagpatuloy mo lang yan. Nika, pwede ba? Huwag ka magsalita ng parang napakasama niya. Ganun naman talaga siya eh. Hindi pa ba sapat na siya ang dumudukot sa mga biktima para ihain sa ama niya? Ay, oo nga naman. Bakit nga ba ako aasa na maiintindihan mo ko? Isa kang madre. Isa kang sugo ng Diyos. Kahit nagbago na ang isang tao, masama pa rin ang tingin mo sa kanya, ha? Karina, hindi siya tao. Natural na sa kanila ang pagpatay. Ang mabuti pa umalis ka na. Maya-maya lang darating na siya. Makinig ka sa akin, Karina. Para to sa ikabubuti mo. Nika, pwede ba umalis ka na? Ayoko nang marinig pa ang kahit na anong sasabihin mo. Aray, ano ba, Karina? Makinig ka sa akin. Para to sa kaligtasan mo. Lumabas ka na. Ayoko na makita ka pa. Louie, nandito ka na pala. Teka, sino siya? Ha? Si Nika, natatandaan mo? Nika? Parang pamilyar nga. Buhay ka pa pala. Teka lang, hanggang ngayon may galit ka pa rin, ha? Saka anong klaseng kwintas yung suot mo? Bakit gusto mong malaman? Wala lang, parang maganda eh. Gusto mong hawakan? Hindi na, salamat na lang. Aalis na ako. Nagpaalam na si Nika. Walang lingon-lingon, nagmadali siyang umalis. Amoy na amoy niya ang masangsang na amoy na bumabalot kay Louie. Bumalik siya sa kumbento. Hindi niya alam kung paano niya kukumbinsihin si Karina. Kahit anong pagpapanggap niya, lumalabas pa rin ang baho ng pagiging sigbin niya. Panginoon, ano pong gagawin ko? Ang kaibigan kong si Karina may kasintahang aswang, isang sigbin na kumakain ng tao. Panginoon, paano ko po siya mapoprotektahan? Tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng senyales kung anong dapat kong gawin. Gabayan niyo po siya. Gabayan niyo po ang kaibigan ko sa masamang nilalang na nasa paligid niya. Mabait siyang tao. Nabulag lang siya ng pag-ibig na hindi tama. Diyos ko, magwagi nawa ang kabutihan at mapuksa ang kasamaan. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Tatawagan ko siya. Kukumbinsihin ko ulit siya.
Bakit hindi niya sinasagot? Galit pa rin kaya siya sa akin? Ang mabuti pa palilipasin ko muna ang ilang araw bago ko siya ulit tawagan. Dumaan ng 1 linggo na wala pa ring balita mula sa kaibigan. Paulit-ulit niya itong tinatawagan pero wala pa ring sagot. Hanggang sa nagdesisyon siyang puntahan ulit ito. Tao po! Tao po! Karina, nandyan ka ba? Karina! Umalis ba siya? Bukas ang pinto. Karina? Karina! Bakit nakagapos ka sa upuan? Sino may gawa niyan sa'yo? Bakit may mga sugat ka? May nanakit ba sa'yo? Si Louie ba? Bakit ka pa bumalik? Umalis ka na! Hindi kita pwedeng hayaan. Umalis ka na, Nika! Mapapahama ka lang! Wala ka magagawa! Huwag kang gumalaw. Ang higpit ng pagkakatali mo. Nika! Sa likod mo! Biglang may malakas na humampas sa ulo ni Nika at nawalan siya ng malay. Nagising siya sa isang kwarto. Aray! Nasaan ako? Nasa kwarto tayo, Nika. Nakakulong tayo. Ano ba talagang nangyari? Nika, sorry. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka madadamay. Anong ibig mong sabihin? Tama ka. Masama si Louie. Mula nung pumunta ka dito, napag-isip-isip ko yung mga sinabi mo. Sinubukan ko makipag-break pero sinaktan niya ako. Nika, binugbog niya ako. Inamin niya na hindi niya ako minahal. Ginamit niya lang ako para mahanap ka. Para makapaghiganti sa pumatay sa ama niya. Halimaw talaga siya. Pareho sila ng ama niya. Mga kampo ng dilim. Sorry, Nika. Nagpadala ako sa matamis niyang salita. Wala kang kasalanan, Karina. Ako may kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, hindi kanya magagamit. Anong gagawin natin ngayon? Ayoko pang mamatay. Gagawin niya tayong hapunan mamaya. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Hindi ko alam. Dito na ba tayo mamamatay, Nika? Teka, nasaan ang kwintas ko? Inutusan niya akong kunin yun sa leeg mo at itapon sa labas. Para saan ba yun? Bigay yun sa akin ni Aling Rosa. Isa yung anting-anting. Pinoprotektahan ako nun laban sa aswang. Kaya pala ayaw niyang hawakan yun. Kailangan nating makatakas. Kahit na anong mangyari, kailangan nating makalabas dito. Sandali, bubuksan ko ang pinto. Nakalak sa labas. Naku, Nika, anong gagawin natin? Paano na yan? May bumubukas ng pinto. Nika, nandito na siya. Oh, gising na pala kayo. Handa na ba kayo? Kanina pa ako nagugutom eh. Handa saan? Louie, ako na lang. Huwag si Nika, pakiusap po. Oras na ng hapunan ko. Sino sa inyong gustong mauna? Gaganti ka dahil pinatay ko ang ama mo? Bakit kailangan mong idamay si Karina? Bakit hindi? Mahalaga siya sa'yo, di ba? Bakit hindi na lang ako? Bakit hindi kayo pareho? Pareho ko kayong kakainin. Nagbago ang anyo niya. Kung ganun, yan ang totoo niyang anyo. Diyos ko, iligtas niyo po kami sa kasamaan. Anong dapat namin gawin? Louie, ako na lang. Unahin mo na ako. Nika, tumakbo ka na habang abala siya sa akin. Hindi ko magagawa yan. Tumakbo ka na, Nika. Sige, pero babalikan kita, Karina. Hindi ko hahayaan, sundan mo siya. Agad na tumakbo si Nika papuntang kusina. Kinuha niya ang lahat ng kailangan tulad ng asin, gas at bawang. Pagbalik ay nakita niyang nakadagan na ang sigbin kay Karina. Nakabaon ang matutulis na kuko nito sa tiyan ng babae. Lumayo ka sa kanya! Itong bagay sa'yo! Mamatay ka na! Walang iya ka! Nagawa mo pa akong sabuyan ng asin! Pagsisisihan mo ito! Demonyo ka! Inihagis ng sigbin si Karina.
Agad namang nilabas ni Nika ang kutsilyo at sinugod ang aswang. Sinaksak niya ito sa likod at pagiliran. Agad itong nakalaban at sinakal naman siya. Bitawan mo ako! Louie, bitawan mo si Nika! Karina, yung gas! Ibuhos mo sa kanya at sindihan mo! Paano ka? Ang mahalaga, mapatay natin siya. Huwag mo na akong isipin. Pero, gawin mo na, Karina! Nika, hindi ko kaya! Mamamatay tayong pareho kung hindi mo to gagawin. Mas okay kung isa sa atin ang mabuhay. Patawad! Patawad, Nika! Paalam, Karina. Gawin mo na! Binuhos ni Karina ang gas sa kanilang dalawa. Nang maamoy ni Louie ang gas, kaagad siyang napabitaw kay Nika. Sinubukang tumakas ni Louie pero natigilan siya nang sumiklab na ang apoy. Mabilis namang hinablot ni Karina si Nika para ilayo sa aswang. Sabay silang umalis ng bahay habang si Louie ay hindi na makatakas dahil kahinaan nito ang apoy. Nawalan sila ng malay pagkalabas ng bahay. Nagising na lang sila sa isang ospital. Nika, mabuti gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Karina, ikaw ba yan? Oo, ako to. Si Karina, ang kaibigan mo. Ay, mabuti at ligtas ka. Sarili mo dapat ang iniisip mo. May gusto ka bang kainin? Inumin, ha? Wala. Hindi ako makapaniwala, buhay pa ako. Akala ko talaga katapusan ko na. Siyempre naman, magwawagi lagi ang kabutihan. Yan ang palagi mong sinasabi, di ba? Tsaka, hindi naman kita basta hayaan na lang, no? Yung Sigbin, ano nangyari sa kanya? Wala na siya. Nasunog hanggang di na makilala. Mabuti na lang na ilayo kita bago ka matulad sa kanya. Mabuti naman. Karina, isa kang hero. Ikaw ang hero. Ang tapang-tapang mo kaya. Ay, sa wakas, natapos din. Sana wala nang Sigbin pa sa mundo. Pero imposibleng wala eh. Sa dami ng tao, sa lawak ng mundo, alam kong may nagmamasid pa rin. Nika, wag mo nang isipin yan. Ang mahalaga, tapos na. Wala namang gugulo sa atin. Hanggang sa uli, magkasama pa rin tayo, no? Siyempre naman, magkaibigan tayo eh. Hindi natin iiwan ang isa't isa. Sorry ulit ha, kung hindi dahil sa akin. Ang mahalaga, wala na siya. Wala na silang mabibiktima. Tama, palaging nagwawagi ang kabutihan. Kung maging madre na lang din kaya ako. Ha? Bakit mo biglang naisip yan? Para magkasama na tayo lagi, di ba? Sa tingin mo, makakabalik pa ako sa kumbento sa lagay kong to? Mali mo naman. Matatagalan pa bago tuluyang maghilom yung mga sugat mo. Pero palagi ako nandito para alagaan at tulungan kang gumaling. Karina, salamat ha. Saka nga pala, nahanap ko tong kwintas mo sa labas ng bahay. Mabuti nakita mo pa. Hinanap ko talaga yan dahil alam kong mahalaga yan sa'yo. Salamat. Alam mo ba, itong anting-anting ko, binigay pa to sa akin ni Aling Rosa. Aling Rosa? Siya yung janitress na tumulong sa atin noon. Oo. Teka, kumusta na pala siya ngayon? Matagal na siyang patay. Magkasama kami nung nakaharap namin sa Sir Mendez. Ganun ba? Sorry Ayos lang. Kaya ganun na lang ang pagpapahalaga ko sa kwintas dahil alam kong mahalaga ito kay Aling Rosa at sa akin niya to pinagkatiwala. Nika, sorry kung naitapon ko yan. Wala kang dapat na ikahingi ng sorry. Wala ka namang pagpipilian nun eh. At ang mahalaga, na ibalik na to sa akin. Nika, sa dami ng pinagdaanan natin, ipangako mo na habang buhay tayong magkasama, ha? Siyempre, magkaibigan tayo eh. Walang iwanan. Teka, wag kang iiyak. Umiiyak ka ba, ha? Masaya lang ako kasi buhay pa tayo at ligtas tayo ngayon. Hindi rin talaga ako makapaniwala na may mga ganong nilalang na nabubuhay sa mundo. Ipagdadasal ko ang mga kaluluwa nila. Sasamahan kita, Nika. Pagkalabas nila sa ospital, bumalik sila sa bahay na tinutuluyan ni Karina. Kitang-kita nilang natupok na yon. Nakibalita sa kanila ang mga kapitbahay at nagtanong kung bakit sila nasunugan. Sinabi na lang nila na aksidente ang nangyari dahil sa pagsiklab ng gas nang binalak nilang magluto. Tiningnan nila ang kabuuan ng sunog ng bahay.
Nagtaka sila dahil walang bakas ng katawan ni Louie na naiwan sa lugar. Mas tumatag ang pagkakaibigan ni Nika at Karina. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang gumaling ang sugat ni Nika dahil sa apoy. Bagamat malaki ang sunog niya sa muka, ay hindi yun naging hadlang para maging kabawasan ng kumpiyansa sa sarili. Para itong medalya na nagpapaalala kung paano siya lumaban at naging matapang. Nakabalik siya sa kumbento at mas pinagbuti ang paglilingkod sa Diyos. Habang si Karina naman ay tinupad ang sinabi nitong magmamadre din. Magkasama silang tumutulong sa mga komunidad sa liblib na lugar makalipas ang ilang taon. Sabay silang nag-aalay ng pagkain, gamot at panalangin. Madalas silang makita sa mga evacuation center tuwing may bagyo. Nakasuot ng putit-asul na belo habang abala sa pagbibigay ng tulong at pagdamay. Palagi silang sabay na nagdarasal para mas pagtibayin pa ang kanilang pananampalataya sa Diyos.